Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa videong ito, ituturo ko sa inyo kung paano ako magbasa ng Arabic, kung paano ko ina-analyze yung letra, yung titik ng bawat word. Ang pinaka-importanting ginagawa ko talaga is tinitignan ko yung titik. First, tinitignan ko yung titik. And the second, yung vowel. So, the consonant and the vowel para makabuo tayo ng salita. Okay, sisimulan na natin. So, kung nakikita nyo dito sa taas, may inedit ako dito na verse ng Quran na Suratul Qadr, verse 1, at saka yung nasa taas na sentence. So, babasahin natin ngayon yan. So, paano ako magbasa ng Arabic? So, paano ako magbasa ng Arabic? First, ina-identify ko muna yung letra. So, ano yung first letter? Kung nakikita nyo yung first letter natin dito ay, nakikita nyo dito is ba. Oo, letrang ba. So, ano yung letrang ba? Sa atin, letter B. And the second letter, yung pangalawang letra ay ito. Kung nakikita nyo, ito yung pangalawang letra natin. Kasunod ng ba ay sin. So, ano ang sin? Letrang S. And then, pangatlong letra, so first letter natin ay ba. And then, the sin. And then, yung pangatlo ay, yes, letrang mim. Letrang mim or ma. So, anong letrang mim? Letrang M. Ngayon, dahil nga, so, mag-stop muna tayo dito. So, babalikan natin yung mga letrang na nakita natin. So, si letrang B, si letrang S, at saka si letrang M. Okay. So, si letrang B, si letrang B, si letrang S, at saka si letrang mim. Okay. So, first, sa letrang B tayo. So, si letrang B, may kasama bang vowel si consonant B? Yes, meron. May kasama siyang vowel. So, ano yung vowel na kasama niya? Ang vowel na nasa baba. At ang vowel na nasa baba ay tinatawag nating kasra. Oo. So, kasra ay nangangahulugan na it's either A or E. It's either A or E. So, ano yung ipa-partner natin sa kay B? E. So, B and then the vowel E. So, si consonant B at saka si vowel E. So, nakabuo tayo ng salita na B. Yes, tama. B. And then, next letter tayo, si letrang S. Si letrang S. Ano yung kasama ni letrang S? May kasama ba si letrang S? Yes, may kasama si letrang S. Kung nakikita nyo, may bilog tayo doon sa taas. So, yan. Ang bilog na yan ay tinatawag na kasra. Kasra. Sukun. Tinatawag na sukun. Kapag sukun ay nangangahulugan na no vowel. Wala siyang vowel. So, wala siyang vowel. So, tanging si letrang S
at consonant sound lang yung gagamitin natin. So, lalagyan ba natin si letter S dito? Hindi. So, ano yung magiging tunog ni S? So, si B ay nagiging tunog niya ay sandali lang. Si B ay nagkaroon ng tunog na B. And then si S, ano yung magiging tunog niya? S. Consonant. Yes. Sound. Sound letter S. Kasi nga wala siyang no vowel ang sukun. Okay. The next one is yung letrang M. Ano yung letrang M? Mim. May kasama ba si letrang M? Ano yung vowel na kasama ni letrang M? May vowel siyang tulad ng letrang, problema nito. Letrang B. So, yung vowel niya ay kasra. So, ima-mark lang natin, kasra. Gagayahin lang natin yon. Yung dinagdag natin sa kay E, kay B, I mean. So, ngayon, bubuin natin to. So, nakabuo tayo ng B and then S, me. B, S, me. B, S, me. So, isusulat natin siya ng maayos. Okay. B, S. So, B, S, me. Bis, me. Bis, me. Ganun din sa iba. Okay. Ngayon, nakabuo tayo ng bis, me. So, ialis na natin to. Yung first, itong tatlong letrang to, wait lang, i-mark natin. Itong tatlong letrang to ay nakabuo tayo ng bismi. So, bismi. Sa tatlong letrang yan. Alisin na natin yan. Ipo na natin sa iba. So, proceed tayo dito sa next letter. Next letter. Okay. Next letter ay alif. Kung nakikita nyo, is may alif. After ng mim, may alif dyan. Okay. So, ito yung tinatawag na alif. Alif. Doon sa linagyan ko ng square. So, alif is letrang A or letter A. Next letter, lam. Lam. So, ano yung letrang lam? L. Yes, letter L. And the next letter, ang next letter natin ay L din, lam. So, L. Ano yung meron kay L? Sandali lang. Balikan natin yung si Alif. So, ano yung meron kay Alif? So, meron siyang parang bilog doon. Ito yung sinasabi ko sa inyo na itong bilog na to na nasa taas, yung bilog na yan ay para siyang sukun. Pero hindi siya sukun. Yan ay silent. So, ang ibig sabihin, ito, aalisin natin yan siya. Mawawala yang si letter E na yan. So, si letrang A na to, magiging X yan siya. So, magiging silent. So, hindi natin yan siya babanggitin. Pag tawag doon, binabasa na natin siya. Hindi natin siya mababasa. Hindi natin siya babasahin. So, didiretso tayo sa L. Diretso. Okay. So, proceed na tayo doon. Okay, doon na tayo saan ngayon? Sa L. Okay, sa L.
So, dito tayo sa second letter and the third letter. So, sa third letter, ano yung kasama niyang vowel? So, yung kasama niyang vowel ay meron siyang, yes, meron siyang shadda. So, meron siyang shadda. Kung nakikita niyo dun sa linagyan ko ng, yan, ito yung shadda. Parang siyang W. Na nangangahulugan na may double letter dyan. So, may dalawang L. So, may dalawang L. The next one, and next one is, meron pa siya bang, may kasama pa ba siyang ibang vowel? Kasi hindi lang pwedeng nag-iisa si shadda. Kailangan may kasamang isang vowel si shadda. So, may kasama siyang ibang vowel? Yes, meron siyang kasamang fatha. May kasama siyang fatha. Yan. So, kapag nasa baba, katulad nitong si mim, kasra, pag nasa taas ay fatha. So, nangangahulugan na, ano yung sasama natin? Ang fatha ay letrang A. So, letrang A si fatha. At yung pang-apat na letra, ano yung pang-apat na letra natin? Okay, ang pang-apat na letra natin ay ang letrang ha. So, letrang ha, which is letrang H. Letrang H. Ano yung vowel na kasama ni letrang H? May vowel ba siyang kasama? Yes, of course, may vowel siyang kasama. So, ano yung vowel na kasama niya? Ang vowel na kasama niya ay kasra. So, ang kasra, it's either E or E. Depende kung ano yung gusto niyong isulat. Mas prefer niya, mas prefer ko si E na isulat. Okay, so, ipa-partner lang natin ay E. E. So, nakabuo tayo ng salitang Allahi. Hindi natin babanggitin to kasi nga magiging silent yan siya kasi sa third letter natin may shadda tayo. So, mag-proceed tayo dito sa next na letter. So, Allahi. Allahi. So, nakabuo tayo ng salita na Allahi. 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 So, i-connect natin yung nauna. Ialis muna natin to. So, yung nauna natin na, ano yung first na nabuo nating salita? Bis, and then bismi. So, ngayon, dito na tayo magkakaproblema. So, kung ilalapit ko to, kung nakikita nyo, yung binilugan natin doon na para siyang sukun, pero hindi siya sukun, na nangangahulugan yan na hindi natin, kapag may unang letrang nauna sa kanya, magiging silent ito. Magiging silent na itong alif na yan. So, magiging silent, hindi na natin siya mababasa. So, didiretso tayo doon. Kasi nga, dahil silent din tong letrang L na to na pangalawa, kasi may shadda doon, so proceed tayo sa pangatlong letra. So, yung double L, and then,
the fatha sign, and the letter H, yung kasra sign. So, nakabuo tayo ng salita na Bismillahi. Bismillahi. So, ganun lang ako magbasa. Ina-identify ko muna yung letra and then yung vowel. So, first, ina-identify ko yung consonant and then yung vowel na kasama nung consonant. Kaya dahil nga nakabuo na tayo ng salitang Bismillahi, Bismillahi, so proceed na tayo. So tapos na natin ito, tapos na natin dito hanggang dito. So ang pagbabasa ng Arabic is from right to left, from right to left. Okay, tapos na natin yon. And then next naman natin ay dito na tayo sa next. So, ano yung next natin? Alif. So, next natin ay ang letrang alif. Tulad din nun kanina. So, magiging, kung makikita nyo, may bilog din siya dito na may bilog siya doon na sa akin. So, isusulat pa rin natin siya. So, first letter natin ay alif. So, a. Ikakabila muna natin to. Ikakabila muna natin yan. Okay? The second letter is, dahil nga may shadda dito, automatic na yung letrang nauna sa kay R, tulad din doon sa lam, ay magiging mataterminate na. Okay, mataterminate na. So, diretso tayo kay R. So, R. And then, ano yung kasama ni R? Ano yung meron siya? Meron siyang, ano yung vowel niya? Meron siyang shadda. So, double R. Dahil nga may shadda siya, kaya sandali lang, isuot natin yung L, yung second letter, and then R. Dahil shadda yon, double R, so ang ibig sabihin, terminate na tong second letter. Oo, terminate na yan siya, automatic. Kasi nga may shadda doon. So, may dalawang letra. And then, ano yung kasama niya? May kasama siyang yes, may kasama siyang fatha. So, ra, ra, arra, arra. So, nakabuo tayong salita na arra. Kasi nga sukun to, which is no vowel. Yung first letter in na R is no vowel, which is consonant sound. May consonant sound siya. So, r. Anong consonant sound ng R? R. So, arra, arra. And then, ano yung kasunod ni R? Ang kasunod ni R is letrang ha. Ha. Ito ay ha. Ha. Kung nakikita niyo dito, ito ay ha. 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 Ito ay ha. Ha. And then, so, ha, so, letrang H. Pero parehas naman silang H, pero magkaiba lang sila ng tunog. Yung isa is ha, ha. Yung isa H, yung isa H. Yung isa is ha, ha. في حدى وفي حلا. في حلا وفي حلا. So, ano yung kasama ni H? May kasama siyang sukun. So, sa Quran, ganito yung itsura ng sukun. Ganyan yung itsura. Sa atin, sa typing, sa cellphone, sa mga
tawag ng laptop, pabilog yung sukun. Sa Quran, ganyan yung itsura ng sukun. So, sukun, kaya wala siyang kasama. So, sound, so magiging consonant lang siya. And then, next letter natin. Next letter ay letrang kasunod ni ito si ha, and then ano to? Letrang mim. Oo. So letrang mim. So kasunod niyan is letrang mim. So ano yung letrang mim sa Arabic? Ang letrang mim sa Arabic ay M. Ano yung vowel na kasama ni mim? May kasama siyang fatha. May kasama siyang fatha, which is a vowel. So, a. Consonant plus vowel M. Consonant M plus vowel a. So, ma. Nakabuo na tayo ng salita na so, babalikan natin ito. Problema ito. So, babalikan natin ito. Arrahma. And then, yung last letter niya ay nun. Ito siya. So, ito. Letrang nun. Ganyan yan siya. Letrang nun. So, ano ang letrang nun sa Arabic? Ang letrang nun sa Arabic ay N. Ano yung kasama ni letrang nun? Kasra. Nakikita niyo dito? Yan ko ba clear? Ayan. Sa baba ng nun, so yan ay kasra. Kasra, so letter I. Letter E. Or vowel E. Letter I or vowel E. So, nakabuo na tayo ng ni. So, ubuin natin, nakabuo tayo ng salita na hindi magkasya. So, dito na lang sa baba. Okay. Ar-Rahmani. So, idudugtong lang natin siya dyan. Ar-Rahmani. Ar-Rahim. Ar-Rahmani. And then ito. Bismillahi Ar-Rahmani. So, idudugtong lang natin yung nabuo nating salita. Ar-Rahmani. Ayan. Ar-Rahmani. So, Ar-Rahmani. Bismillahi Ar-Rahmani. So, bakit Bismillahirrahmanirrahim? So, si Alif, parang nawala itong si Alif. Bakit siya nawala? Kasi nga, tulad nung kanina, kung nakikita nyo dito, itong dalawang to, ito. Yan. Itong dalawang to, na parang sukun, yang parang sukun na yan na parang bilog, sa akin, na kapag nakita nyo yan siya, magiging silent na yan siya. Hindi na natin siya mababasa. Pag binasa natin yung word, aalisin natin yung letter na yan. So, tulad din dito, maalis din to. Si letrang alif na to, na yan, maalis yan. So, diretso tayo. Ano yung last letter na dito? Ang last letter na nandyan ay letrang H. So, letrang H, diretso siya
So, anong vowel na meron siya letter H? Meron siyang kasra. So, diretso na siya sa letter R, double R. So, diretso na siya doon. So, diretso na siya. So, ito naman, yung tulad na sabi ko sa inyo, kasi nga may shadda dito, pati dito, yung first na letter nandito is terminate. So, terminate si A at saka si L. Terminate yan siya. So, diretso tayo sa Ra. So, Rahmanir-Rahim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. So, hindi natin babanggitin si letrang A. Nakuha ba? Bismillahir-Rahmanir-Rahim. So, kapag nakita nyo yung mga symbol na yan, so itago nyo sa isip nyo na kapag nakita nyo ang symbol na to, na parang sukun, na hindi naman siya sukun, ang ibig sabihin niya na silent talaga siya. Wala siyang tunog. Wala siyang tunog. Di tulad ng sukun, silent letter siya, pero may tunog siya. Ito, silent letter, wala rin siyang tunog. Silent sound din siya. So, wala siya. So, parang terminate na siya. So, nagigets ba ng lahat? So, isusulat ko. Nakabuo tayo ng Bismillahirrahman. Hindi magkasya. Basta Bismillahirrahman. So, Bismillahirrahmani. Ano yun dito? Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. So, kayo na ang magpatuloy. Rahmanirrahim. So, So, ito yung nabuo nating salita. Bismillahi. And then, ito. Yan. Lobat na yung cellphone ko. Ito. Bismillahirrahmani. And then, double R. And then, yung Fatha sign, and then H. Ano yung kasama ni H? May kasama siyang kasra sa baba. So, Rahim. So, ganyan. Bismillahirrahmanirrahim. Yan yung nabuo nating salita at pangungusap. Bismillahirrahmanirrahim. Ano ko ba ng lahat? Bismillahirrahmanirrahim. Kung nakikita nyo dito, si H na yon, yung diba si R. R. And then, A, yung kasunod niya ay letrang H. So, si letrang H, kung nakikita niya dito, yan, yung may dalawang tuldok na yan, nangangahulugan na si letrang H ay may long vowel E. So, long vowel E. And then, the meme. Kapag nasa last word na siya, kapag meron ditong symbol, may symbol dyan ng vowel. Kapag last letter na siya, hindi natin siya babanggisin. Hindi mo sasabihin, Bismillahirrahmanirrahimi. Bismillahirrahmanirrahim. Last na siya. So, hindi mo nababanggitin yung last na vowel symbol. Magiging consonant na lang siya. Consonant sound. So, parang manurang-geri video niya. So, sa next na video na naman sa baba, kaya naman doon, parang siguro nasa
half an hour doon yung kina-video ko. Kina-cellphone gamit ko, mahirap magsulat. So, ganun lang ako magbasa ng Arabic. First, ina-identify ko muna yung consonant and then yung vowel na kasama niya. So, kung nakatulong sa iyo ang video na to, pa-share ako ng video and then do subscribe na rin para updated ka sa next video na i-upload ko. Thank you. Masalama.